Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Miyerkules, Hunyo 25, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinaran. Earthquake drill ginhiwat sa provincial capital. Potential sang rehiyon sa BPO industry, mangin sentro sang HIMSS conference sang DTI. Mga recycled bags imo sa campaign materials mahimo na nga mabakal suno sa GSO. Ideya ginraid ang isa ka drug den sa Kabangtalan City, Negros Occidental. Malor masobra isa ka gatos ka libo ka pesos ang illegal nga droga na kumpisko. Provincial government nag-turnover sa 10th classroom sa mga nasunugan kag remote school. Malisay City, Negros Occidental naka-record sang unang nga kaso sang Mpox. Board member Dinosta gin-turnover na o kon Vice Governor Dinosta gin-turnover na ang SP kay Antique Vice Governor-elect Genevieve Lim Reyes. Power bank masunog kag naglupok sa Rojas Airport. Ag LGU Pasig City naghiwat sang tree planting activity. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Earthquake drill ginhiwat sa Kapitolyo sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Report. May magnitude 6.9 na rinog na na-eksperensyahan sa Iloilo inyang senaryo sa hiniwat ni earthquake drill sa Iloilo Provincial Capital. Sa kabasugon sa pagtayo, may mga nag-collapse na building kag may mga nag-trap na tao sa ibabaw sa panargaan. Nagpatigayon sa rescue ang pinakagrupo kaupo ng Bureau of Fire Protection kag bilaka personnel sa PDRRMO. Ginpahayag ni Dr. Alfonso Baldonado, safety officer sa giniwat na drill. Importante ang paghiwat sa drill para mapataas ang awareness sa mga empleyado kag bingin alerto sila sa emerhensya kasubong sa linog. Kumpara sa nagdigan nga tuig may pinaman ka twist ang mga senaryo subong. Halimbawa na lamang sa rescue naging paagi sa lubid ng pasyente. May rapening man naging pakita sa drill. Sa marason nga tuig mas nauman pa masangkad ng pagpanghanda sa drill dugang pa sa PDRRMO. Nagserve naman ng miyembro sa evaluation team ng DFP, DILG, OCD na nagpaninag kag naghatag sa rekomendasyon pagkatapos ang drill. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pros ang hiwaton nga pinakadako nga Healthcare Information Management Service Conference ang Department of Trade and Industry Western Visayas ang pagpatpat sang potensyal sang reyon sa pagsulod sa mga oportunidad para sa nasambit nga BPO industry subsector. Ang HIMSS isa ka subsector sang BPO industry nga nakapokus sa paghatag serbisyo sa mga ospital pati na ang mga insurance company. Suno kay DTI Western Visayas Regional Director Rachel Nufable, ang HIMSS isa ka nagasanyog nga dako nga sektor hindi lang sa rehiyon ukon sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan rason nga ginaposisyon sang ahensya nga manginhab ang rehiyon sa sining serbisyo. Dugang pa niya ang mga dalagko nga HIMSS companies ang ari sa rehiyon pero gusto nila nga magdamo pagid ang mga ini
Agod matagan sa maayo nga trabaho ang mga pumuluyo nga ginalauman nga magaresulta sa pagpasanyog pa sa ekonomiya. Ginpaambit ni Fable nga ang HIMAP nga National Association ginakonsidera ang rehiyon nga maging sentro sang subsector tungod madamo sang graduate nga maayo sa medical field. Ang HIMSS Conference hiwaton sa Hulyo 25 tubtob 26 pagkasakupan dinhi sang 3 ka healthcare technology leader, government officials kag industry experts. Ang aktibidad ginpangunahan sa DTI Western Visayas, Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government kag National ICT Confederation of the Philippines kag magabida sa mga senior executives halin sa mga major healthcare kag technology companies pati na ang mga nagapanguna nga mga telecommunications provider. Ang pagtilipon isa ka pagsuporta sa digital transformation agenda ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa handom sa Pilipinas nga makakuha sang mas dako nga share sa Global Healthcare Information Services market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Recycled bags himo sa campaign materials ang mahimo na nga babakal suno sa General Services Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Available na mga recycled bags na himo sa gintang tipon na campaign materials sa niligan nga eleksyon. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay Engineer Neil Ravenna, Head sa General Services Office ng Iloilo City Government, ginpahayag sini nga mga bags na nagikan sa ginabanta apat katunilada ng campaign materials ngaylan na hapot pagkatapos ng election period. Dugang pa sini nga uniformly made ang mga bags sa diin wala ginapakita ang litrato o kungalan sa mga kandidato. Nagdugang man sa sewing machine ng GSO para sa anam kamamanong tayo isang bag sa Kalahunan area. Nagabilis ang 60 tungtong 80 pesos ang bag. Depende sa kadapoon kay may makabakal sa opisina ng Solid Waste Management Office sa 5th floor sa Iloilo City Hall. Ang mga bags ang pwede ginminin alternatibo masuludlan sa pagpangumpra sa merkado publiko agad malikawan ng pag-usar sa ordinary na plastic. Suno kay Ravenna. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Drug Enforcement Agency raiding isa ka drug den sa Kabangkalan City, Negros Occidental, 100,000 pesos nga balor sa illegal drugs na kumpiska. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Carroza. Salagay sa Philippine Agency ang isa ka drug den sa Barangay 3, Kabangkalan City, Negros Occidental. Arestado sa operasyon si alias Sherwin, 44 anyos, kagamong nagamentenar sa drug den kag Sanday Rix kag alias Vincent, lunsay mga residente sa Kabangkalan City. 16 grams ang shabu na gabalor sa 108,000 pesos kag mga kagamitan sa paksasyon ang nagkumpiska sa kapulisan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa mga nadakpan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Turnover sa 10 classrooms ang Iloilo Provincial Government sa mga nasunugan kag undeserved nga mga bulutuan sa probinsya. 21 ka 10-type makeshift classrooms ang turnover sa provincial government sa pagpanguna ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa 3 ka pampubliko nga bulutuan nga nagakinahanglan sang insigida nga infrastructure projects. Pulo ka unit ang ginbaton sa Kalimudyan National Comprehensive High School matapos ang nagluntad nga sunog. Sining karon lang, 9 ka unit naman sa RD Mill National High School sa Ahoy ang naka-eksperyensya sa classroom shortages. Kag 2 ka unit sa Leonora sa Lapantan National High School Extension sa San Miguel na nagbaton sang geographically isolated learners. Kada classroom modular, weather resistant kag climate adapted nga may elevated ceilings, thermal insulation, electric fan mounts kag lighting provisions. Ang makeshift classrooms, isa ka inobasyon nga gin-develop sa Provincial School Board. Kag madesisyonan matapos ang giniwat nga konsultasyon, site inspections kag pagplano kung sa diin inspirasyon sini ang emergency tents nga ginusar sa Philippine Red Cross kag UNICEF. Antes pa man gin-turnover ginpaidalom sa field test sa Iloilo Provincial Capitol Grounds, humalin Pebrero agod ma-assess ang kapag-on kontra hangin, ulan kag init. Magluwas nga magaserbe ang units bilang 10th classrooms mausar man ini bilang evacuation center kung kinahanglanon. Ang inisyatibo ang kabayan sang bulig eskwela sang probinsya kon Best Province nga nakaangkla sa commitment sang gobyerno probinsyal sa isa ka inclusive kag resilient nga edukasyon sa idalom sang more progress. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record na sa unang kaso sang MPAX ang Talisay City sa Negros Occidental. Ginkumpirma ni Mayor Niel Lizares na nakabalag sang unang kaso sang MPAX ang ila lugar. Ang pasyente ang nagapaayo kada nagapabilin nga estable ang kondisyon
Padayon na ginabantayan kaginhatagan sang nagkataigo nga serbisyo medikal. Ang city government ang nagapatuman sang contact tracing kag tanan nga health para malikawan ang posible nga paglaton-laton sini. Ginainganyo sang alkalde ang publiko nga magpabilin nga kalmado kag ginapasiguro nga nakahanda ang lokal nga pangaluhan sa pagdumala sa ang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice Governor Dinosta turnover na ang SP kay Antique Vice Governor-elect Reyes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-hand over na ang Maze ang sangguniang panlalawigan sang Antique nga simbolo sang Legislative Authority kay Vice Governor-elect Genevieve Lim Reyes. Ang pag-hand over sang Maze gikan kay outgoing Vice Governor Edgar Dinosta kay Reyes tanda sang transition sang lideratura sa probinsya. Magluwas sa Maze, ginbaton man sang Vice Governor-elect ang mga legislative documents. Lakip na ang resolusyon kag mga ordinansa nga ginpasa sa mga magabiya ng mga provincial board members. Sa June 30, magasugod sa katungdanan ang mga nagdalaog ng mga kandidato sa Antique sa ginhiwat nga piniliay sang Mayo 12. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanaya ang mga bala na kumpiska sa isa ka lalaki sa ginpatigayon nga operasyon sa Roa City, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita ni Paul Tarosa. Arestado sa Capiz Police Provincial Office Intelligence Unit ang isa ka lalaki matapos makuhaan sang granada kay mga bala sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Dayaw, Roa City, Capiz. Ang suspect gintilala si alias Janelle, 28 anyos, kag residente sang ninambitan nga lugar sa gahom sa duha ka search warrant. Gin-raid sa kapulisan ng balay sa suspect na recover ang 4 ka live cartridges ng caliber .45 kag isa ka hand grenade. Ang maninalagon nga operasyon naging suportahan man sa Rojas Component City Police Station kag Provincial Explosive K9 Unit sa Capiz. Sunod kay Police Regional Office Extractor Police Brigadier General Josefino Liga na nasambit nga accomplishment resulta sa mapaskog nga kolaborasyon sa kapulisan kag komunidad sa kampanya kontra loose firearms sa pag-aresto sang suspect kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ko ng Comprehensive Firearms and Regulation Act kag Republic Act 9516 ang iya paga at tubangon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Naglubok ang power bank sa isa ka pasahero sa security screening checkpoint sa Roas Airport, Roa City, Capiz. Sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines na discover sang airport personnel nga may 72,000 ka milliampere power bank sa sulod siyang bagahe sa isa ka pasahero padulong sa Manila. Ini ang lapaw sa 160 watt-hour limit nga ginapanugutan ikarga sa eroplano. Nagpaatag pang pasahero nga panugutan siya nga dalo ng power bank sa biyahe sini sa halin sa Manila. Sa ulihin ay sugtan nga ibilin na lang niya ang power bank sa iya upod sa sagwa sang terminal. Pero samtang ginaproseso ang pag-turnover, nagdaba-daba ang power bank sa inspection table. Galayo naman nga napalong ang kalayo at pangulihi, naglupok man ini. Wala naman sa na-record ang kaap nga nasamaran sa insidente. Sa nagluntad nga insidente, nagapanawagan naman ang kaap sa mga pasahero nga magsunod sa mga ginapatuman nga aviation safety regulations para sa safe nga pagbiyahe. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Pasig City naghiwat sang tree planting activity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naghiwat sa tree planting activity ang lokal nga panguluhan sa Pasig City sa Martes, Hunyo 24. Ginhiwat ang aktibidad sa City Waste Management Facility sa Barangay Aglalama. Tinutuyo sa kahiwatan nga pabakuro ng commitment sang syudad sa pagtipig sa palibot sandig sa Environmental Code sa Pasig City. Nagbuyog sa aktibidad ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Boy Scouts of the Philippines, Aglalana Barangay Council, City Waste Management Office kag ang City Government, Environment and Natural Resources Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaimbitar sa Iloilo City Police Office sa mga pumuluyo nga mangin lifesaver kag makigbahin sa ila bloodletting program nga may tema Dugong Ilonggo kag Police ICPO Kabahin Ako nga hiwaton sa Huwebes, Hunyo 26 sa Robinson's Place, Iloilo. Suno sa Iloilo City Police Office sa pagnar sang dugo mabuligan ang mga nagakinanglan sang dugo kag makasalbar sang mas madamo nga kabuhi. Kaupod sang ICPO sa kahiwatan ng ICPO Advisory Group for Police Transformation and Development. Magluwas sa kampanya kontra kriminalidad
Aktibo man ng ICPO sa paghiwat sa mga kaangay sining aktibidad nga makabulig sa mga pumuluyo nga nagakinang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,000,000 WD social pensioner sa Kalinog, Iloilo nagbaton sa stipend para sa second quarter sang 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace. Nakabatong sa ina-stipend para sa ikaduhang quarter sa 2025 ang 1,615 ka mga social pensioner sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Kalinog, Iloilo. Naglabo sa masobra 4.8 million pesos na stipend ang ginrelease ang ahensya sining karon lang. Ang mga benepisyaryo gikan sa 30 ka barangay sang Kalinog kag kada isa sa ila nagbatong sa tig 3,000 pesos o kon 1,000 pesos kada bulan. Ang Shock Pen Program isa ka programa sa gobyerno nga nagahatag sa bulig sa mga kwalipikado nga mga tigulang nga nagaedad 60 anyos pasaka nga maluya, masakiton, disabled kag wala sang pensyon aron makabakas ang ila pagkaon, bulong kag esensyal nga galastuson. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Din pasalamatan sa Regional Soils Laboratory and Department of Agriculture Western Visayas ang dako nga bulig sa lokal nga pangaluhan sa ila operasyon. Suno kay Baby Lou Magdaog, Chief sa Regional Soils Laboratory 6, iya ginaapresyar ang mga LGUs nga nagaserbe tulay sa ila opisina sa pagserbisyo sa mga mangunguma. Suno kay Magdaog ang mga lokal nga pangaluhan na nagagiya sa mga mangunguma sa soil sampling kag sila man na nagadala sa mga samples nga ini sa laboratorio. Dugang pa ni Magdaog may mga tion nga ginatagaan sang kits ang mga lokal nga pangaluhan nga amo naman ang ginagamit para mahatagan gilayon sa rekomendasyon ang mga mangunguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inainganyo sa DA Western Visayas ang tanan nga mangunguma sa riyon nga ipaydalom sa soil analysis ang ilang mga duta sa usapang agrikultura ginpatpat ni Baby Lou Magdaog sang Regional Soils Laboratory sa DA Western Visayas ang pila ka benepisyo sa pagpaydalom sang duta sa soil analysis. Suno kay Magdaog mahimo makatipid ang isa ka mangunguma kung mapa-analyze ini sang duta bangod pinaagi sa soil analysis mahibaluan kung ano gid ang kinahanglanon nga nutrisyon kag abono sang duta. Patag niya sandig sa panaysayon sa mga mangunguma sang una, bisan ano lang abono ang ilang nabutang, bisan wala natumod kung ano gid man ang kinahanglanon nga nutrisyon sang ila duta. Ginpatag man ni Magdaog nga ang pagpinagusto sa pagbutang sang abono magaresulta sa over-fertilization kag soil degradation nga mas nagapa-acidic pagid sang duta. Pinagi sa soil analysis, may baluan kung ano gid ang kinahanglanon nga nutrisyon sang tanom kag amo lang ang dapat nga ihatag sa mangunguma. Patag pa ni Magdaog, halos tanan nga serbisyo sang ila laboratorio ang libre nga ginatanyag sang mga mangunguma. Samtang libre pa ginaingganyo ni Magdaog ang mga mangunguma nga magpa-test sang sample sang ilang mga duta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sinasaulog sa Department of Agriculture Western Visayas ang ila ika-127 anibersaryo. Ang selebrasyon na angot sa tema nga kaisa ng magsasakat mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Sa iyang mensahe ginpanomdom ni Regional Executive Director Dennis Arpia nga ang DA isa ka teknikal nga ahensya sang gobyerno nga may nagapanguna nga mandato nga maghatag sang teknikal nga suporta sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Madumduman na gintukod sang DA sa tong June 23, 1898 o kon 11 ka adlaw pagkatapos ng deklarasyon sang kahilwayan sang Pilipinas. Bilang kabahin sang selebrasyon ginpasundayag man sang mga mangunguma ang mga miyembro sang Idle Lands Farmers Association sa Santa Barbara, Iloilo kag produkto di Iloilo ang ilatag sa tagsa kapatubas sa kaumhan. Ginpadunggan man sang ahensya ang ilang mga dalayawon nga empleyado sa ginhiwat nga praise awarding ceremony. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, June 25, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.